Umpisa na po natin gawin si ating bida-bida na cake na Jollibee theme cake. So ayan, nalagyan ko na ng chocolate ganache yung aking cake, galing yan ng chiller para maganda siyang i-cover ng fondant. Tapos paneling method yung gagamitin kong paraan sa pagko-cover ng aking cake. Sa ganyang method na talaga ako sanay, hindi kagaya ng yung pa-direct. Napupunitan kasi ako sa ganun. So, sa paneling method, yun talaga yung sinanay ko na. Kapag nagko-cover ako ng cake gamit ang fondant, inuuna ko yung taas. Yun yung pinaka-diameter ng cake. Yan. Tapos, pinapahiran ko ng tubig para syempre, yung ilalagay ko, i-cover ko na fondant sa gilid ng cake is, dumikit. Ganon. Tapos, habang ikino-cover ko na siya, inilalapat ko naman ng maigi para syempre, hindi siya mag-iwan ng hangin sa loob ng cake. Hindi lumobo yung aking fondant na ikinover sa aking cake. Ganon. And then, gagamit ako ng scraper para syempre matanggal yung sobra o excess na fondant. Idinidiin ko lang yan at syempre huwag kayong matakot sa pagdiin. Basta yung ating cake chilled, matigas, ganun. Nag-set yung ating chocolate ganache. Tapos saka ko naman yan ibinubuka at tinatanggal ko naman yung sobrang fondant sa loob. Saka ko pinagdidikit yung magkabilang dulo. Hindi ko na yan siya pinapahiran ng tubig kasi automatic na yan, magdidikit sila. May sarili silang isip. Charot! O diba, ganun lang yung kadali. Hindi yung tabingi ha. Bali, yung camera ko ang tabingi. Straight yun. Para mabuo yung ating pabida-bidang cake, syempre isisingit na rin natin yung paggawa ng aking mga toppers. Una kong ginawa dyan sa video, yung aking hamburger. May vlog na ako nito, isiningit ko lang dito sa aking video para mabuo yung video ng aking cake. Bali, yung inilalagay ko na dyan sa taas, yun yung sesame seeds kung kunwari. O, diba? Tapos na yung ating hamburger. Tapos, ilalagay na natin siya sa taas. Nilagyan ko yan ng support na barbecue stick para syempre hindi mabigatan yung ating cake. Kasi pag nabigatan yung ating cake, mabibiyak siya. Maski makover pa siya ng fondant. Lulundo yung ating cake. And then, yan naman yung isang itinutusok ko, support ng aking yung pinaka soft drink ng ating bida-bidang cake. Bali, ang size pala ng cake is 5x5. 5 diameter tapos 5 inch ang taas. And then next video, ang ating naman gagawin is yung ating crispylicious Chicken Joy. Kita nyo naman kung gaano kabibigat yung dala-dala ng ating cake. So, kailangan niya ng full support. Kasi, pag hindi natin nilagyan yon, masisira ngayon yung ating cake. Siyempre, magiging sad yung ating birthday celebrant. Kaya kailangan ng ating cake ang matinding suporta dahil sa bigat ng kanyang mga dala-dala. Gagamit sana ako dyan ng Rice Krispies kaso naubusan ako. Kaya ang ginawa ko puros mga modeling paste yung ginamit ko dyan. Maalala ko nga pala, nag-request pala sa akin si ma'am na sana daw yung ating Chicken Joy is makatotohanan yung itsura. Kasi yung ating batang celebrant, mahilig daw siya sa Chicken Joy. And then, ito na yung ating Crispylicious. Ready na nating ilagay sa taas ng aking cake. Sana nabigyan ko ng hustisya si Chicken Joy. Sa tingin nyo, mukhang Chicken Joy na ba? And the next video, gagawa naman tayo ng French fries. Yan. Wala tayong cutter. Kaya mano-mano cut lang yung ginagawa ko dyan. Tapos, tansya lang muna yung kanyang yung karton ni French fries, ganun. Tapos kasi pwede ko pa yan i-cut kapag ilalagay ko na dun sa aking cake, kapag sumobra siya. Ika-cut ko lang yan sa baba. And then ito na yung aking mga French fries, nakapag-cut na ako. Bali yung kulay na ginamit ko dyan is yung si Chef Master Golden Yellow. Yan. Tapos ilalagay ko na yung kanyang pinaka Jollibee yan sa taas at pinapahiran ko yan siya ng konting tubig lang. O diba, para ang daling gawin pero sa totoong buhay mahirap siya kasi todo lamas ang gagawin mo sa ating modeling paste para siya yung maging elastic. Kasi kapag magaspang o nagpupunit-punit na ilalagay natin gagawin natin siya
o ihuhulma natin siya, pangit naman. Magiging magaspang yung ating mga topper, ganon. At eto na nga yung ating finished product. O diba, kita nyo naman kung gaano kabibigat yung dala-dala niyang mga toppers. And then yan na, ibinabox ko na siya sa ating pangmalakasang transparent box. Syempre, wag natin kalimutan lagyan ng ating sticker. O diba, ang bonggalicious ng ating si Jollibee Bida-Bidang Cake.